mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty. If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is new. O, di ba? Kamusta naman kayo mga buweks? Pasensya na mahangin dito ngayon. Actually, madilim-dilim na eh. Actually, gabi na dito. So, 7 p.m. na dito. But still, daylight savings pa rin kami. Mag-e-end yan sa linggo, no? Sa April 6, kung di ako nagkakamali. 6 ba? Tama ba? Basta ayun sa linggo, mag-e-end na yung daylight savings. So, babalik na kami sa normal na pag mga 6, ganyan, 6 p.m. madilim na ulit. Tapos, magiging 2 hours na lang yung time difference natin sa Philippines. Ayan, hindi na 3 hours. But anyway, kamusta naman kayo, mga boys? Nakakaloka ito, no? Umpisahan na natin ito. Madalian lang yung break ko. So, nakakatuwa naman ito, itong mga anak ni Joey Marquez, no? Talaga namang masasabi natin na nasa kalibre talaga nila ang mga, kumbaga nasa dugo nila, no? Yung pagiging beauty queens, di ba? Talagang it runs in their blood, no? Or in the blood ng mga Marquez talaga. Katulad nga nitong si Jomel Marquez, ang kanyang bunsong anak ni Joey Marquez na talaga namang napakaganda, mga buweks. Nagulat ako dito. Hindi ko nga alam na may anak pa palang bunso si Joey Marquez, di ba? So nakita ko lang, nakapost lang kanina. But anyway, nakaka-proud naman na si Jomel Marquez ang ating representative para sa Miss Teen Global 2025 na gaganapin sa Rio, ano ba yun? Tama ba yun? Rio Janeiro, di ba? Ayan, sa bansang Brazil, di ba? Rio de Janeiro, tama ba? Sa bansang Brazil, di ba? Siya ang magre-represent ng ating bansang Pilipinas sa international pageant na yan, di ba? Congratulations! Talaga namang ang ganda-ganda ng mga anak ni Joey Marquez, di ba? Talagang nananalaytay sa kanilang buhay, sa kanilang dugo, di ba? Itong pagiging isang queens, di ba? So, ayun nga, di ba? Nakita nyo naman from Melanie Marquez, di ba? Ayan, si Melanie Marquez, beauty queen yan, di ba? Sumunod naman si Michelle Marquez D, ang kanyang anak, at syempre naman itong si Winwin Marquez naman, di ba? Ang pinsan ni Michelle Marquez D, na anak ni Joey Marquez, di ba? At ito namang si Jomel Marquez, ang anak din ni Joey Marquez, na bunso niya, na step sister naman ni Winwin Marquez, di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Bravo, grabe talaga itong mga Marquez, no? At saka napansin ko dito, talagang lucky charm nila yung green color, no? Yung green gown, di ba? Mula kay Melanie Marquez, and then Michelle Marquez, and then dito naman kay Jomel Marquez, di ba? Hindi ko alam kung green din ba yung gown ni Winwin Marquez sa Reina Hispano-Americana. Kung hindi ako nagkakamali, green ba yun or black siya? So, hindi ko na matandaan. So, kung green yon, talagang nila, lucky charm talaga nila ang green, no? Nakakatuwa lang. At anyway, ang ganda-ganda nitong si Jomel Marquez. Tignan niyo yung kanyang Instagram account. Parang bago lang yung kanyang Instagram account. Pero she's pretty and brainy, diba? Yan ang kailangan natin. Yan ang kailangan nating mga pambato, no? Sa bardagulan pagdating sa international pageant. At talaga naman, syempre, ang mga Marquez ay talaga namang hindi ito nagpapakabog itong mga ito, diba? Kumbaga, hindi lang beauty ang meron sila. Obviously, pati ang talino, di ba? So, nakakamangha talaga. Ang gaganda ng mga anak ni Joey Marquez, no? Siguro ang gaganda ng mga, ng mga nanay nitong mga ito. Anyway, si Joey Marquez naman, maitsura naman siya nung kabataan niya. Ayan. So, hindi ko siya panahon, pero may mga nakikita ko yung mga lumang movies. Tapos yung mga clips ng palibhasa lalaki.
kumbaga, parang ano talaga tong si Joey Marquez, no? Chick boy. So, may itsura din naman talaga siya. At saka tingin ko kasi itong si Joey Marquez, yung kanyang charisma, yung kanyang personality, no? May sense of humor. Kaya sigurong nagustuhan rin ng mga nanay nitong mga ito. Diba? Tingin ko ang gaganda ng mga nanay nila yan, no? Ng mga anak ni Joey Marquez din. But anyway, si Melanie Marquez naman, maganda din naman si Melanie Marquez. So, kita naman natin na sa lahi ng mga Marquez ay meron talagang bahid, no? Nasa dugo talaga nila ang pagiging maganda din, no? So, ayun. Well, good luck dito, no? Good luck dito kay Jomel Marquez. Ayan, ngayon pa lang, we are so proud of you. Ilaban mo ng bonggang-bongga ang Pilipinas dyan sa Rio de Janeiro, no? Nagaganapin dyan ang Miss Teen Global 2025, di ba? At syempre, ito pa nga mga buweks to, nakakaloka naman ito. Syempre, nakita ko lang kanina, si Paula Sugarth, parang siguro mga 4 minutes, hindi 4 minutes, 4 hours ago pa lang, she posted a photo, nakasama niya na nga si Esther Xuan, ang dating road manager sa Miss Universe organization. At alam naman natin na itong dalawang ito, ay magkatrabaho at matalik na magkaibigan, di ba, sa Miss Universe organization. So ngayon, ito na nga ang usap-usapan, no, sa bansang mga Vichin, mga Chay-Chay, lalo na mga Indo, may mga Pinoy din na nakikiano doon. Mukha daw na si Esther Xuan, ayan, ang magiging road manager. Hindi pa alam kung si Ketut Permata Julia Estrid, kasi mahaba-haba pa yung reign ni Ketut eh. Or sa susunod ng Miss Cosmo title holder. Ayan, 2025. Well, kung ako naman tatanungin nyo, well, another ano na naman yan, di ba? Copycat na naman ni Bawang, di ba? Pero okay lang, kung bibigyan naman siya ng magandang sahod, so why not, di ba? Pero syempre, hindi na nga maaalis yun na parang lahat na lang kinuha na ni Bawang, di ba? Well, kung kaya niya naman bayaran si Esther Xuan, so why not, di ba? Kung akong tatanungin personally, actually, sa ngayon maganda yung karera ni Ketut, no? So, ang dami niyang exposures, so, ang dami niyang pinupuntahan, ang dami niyang ganap, di ba, mga events. So, I think, with or without Esther Xuan, dito sa Miss Cosmo, at the moment, I think the Miss Cosmo organization can handle naman si Ketut Julia Estrid, no? Si Ketut Permata Julia Estrid, yung kanyang mga kaganapan, yung kanyang mga pag-attend sa mga events or mga social works, ganyan, advocacies. I think maganda yung anong tawag dito, paghahawak, no? Pag-handle ng Miss Cosmo organization sa kanilang reyna. So, at the moment, kahit wala pa si Esther Xuan dyan, magiging okay itong si Ketut, I believe, no? Nakikita ko naman yan, and I'm sure nakikita nyo rin. Pero syempre, pag pumasok na si Esther Xuan, of course, isang malaking buzz yan. Isang malaking, alam nyo na, no? Pasabog na naman yan na Miss Cosmo. Pero, naniniwala ako na mas matitriple pa ang mga kaganapan sa kanilang reyna or magiging reyna ngayong taon kung si Esther Xuan ang magiging road manager ng Miss Cosmo. Kung matutuloy ito, di ba bongga? My gosh! Alam naman natin sa Esther Xuan kung paano siya humawak ng isang reyna, di ba? Talagang iba talaga. Talagang napaka hands-on niya, napaka-friendly, napaka-matulungin. Tapos nagiging friends niya kung saang bang bansa yung yung reigning queen, no? Marami siya nagiging friends doon. Kahit na hindi yung mga reigning queens, kahit na yung mga media dito sa bansang ito, or kahit na mga normal na tao lang, no? Katulad sa Philippines. So, isang magandang strategy yan para sa Miss Cosmo kung talagang makuha nila itong sa Esther Xuan, di ba? Kasi may mga umiingay-ingay sa social media na mukhang nililigawan na nga ng Miss Cosmo organization itong si Esther Xuan at nagiging tulay itong si Paula Sugarth, no? Para umoo itong si Esther Xuan, di ba? So why not, di ba? So talaga naman parang
lahat gagawin ni Bawang Diva para makuha niya ang kiliti ng mga pageant fans at mahalin at sambahin ang kanyang pageant na Miss Cosmo Organization International o Diva. Anyway, good luck sa Miss Cosmo, no? I'm pretty sure they are just doing their best and sana maging maayos yung Miss Cosmo ngayong taon kasi nga napaimburnal sila last year, di ba? Pero tignan natin kung makakabawi-bawi sila, siguro kahit na sino pang imbitahan nila diyan sa organization, hindi na madidelete, hindi na ma-undo kung ano yung tumatak sa mga Pinoy sa mga nangyari last year, di ba? So ayun lang. Anyway, ito naman, no? Nakakaloka naman ito, ang ating reyna, si Chelsea Manalo. Walang iba ang ating Miss Universe Asia 2024 ay nasa Thailand na nga. Kasama ang iba pang mga continental queens, 'di ba, ng Miss Universe 2024 together with the reigning queen, ayan si Victoria, no, Miss Universe 2024. Siyempre, naka-eksena din dyan si Hello the Universe, o diba? Anyway, from yesterday and today, no, nakita ko ang ating reyna talaga namang stand out. Talaga namang nag-glow siya or nag-glow siya sa Thailand, diba? Yung suot niya ngayong araw na ito, sa kanila, I don't know if it's anong tawag dito? Press conference ba yan? Walang gaganda ng mga girls, pero stand out talaga. Kumbaga, stood out talaga itong si Chelsea Manalo. Parang nung nakita ko siyang dumaan, parang siya yung title holder, mga buweks. Grabe yung improvements ni Chelsea Manalo, ha. Ang ganda. Well, anyway, kasi nasa styling din yan. Alam nyo naman ang mga chai-chai, di ba? Ibang klase yung mag-ayos sa mga babae, di ba? At saka ang ganda kasi yung buhok niya, yung anong tawag dito, yung afro na buhok niya, yun lang yung buhok niya na ayos, tapos parang ginanon lang siya, tapos nilagyan siya ng pintas, sakaladlad siya sa likod. Ang ganda. Tapos ang ganda ng makeup niya. Basta, mo yung ngiti ni Chelsea Manalo, talagang pamatay, no? Yun talaga yung niya, kumbaga, yan yung iconic sa kanya rin, no? Or trademarks niya, no? Ang ganda-ganda. Tapos yung damit niya, ano ba yan? Yellow ba yan? Or green? Charot, di ba? Baka mabang-bang nyo na naman ako. Siyempre, colorblind ako. Basta yan, no? Yung thigh silk na yan. Lahat sila naka-thigh silk, kung hindi ako nagkakamali. Ang ganda, napaka-simple lang. Pero ang ganda-ganda ni Chelsea Manalo. Bagay na bagay sa kanyang styling. Napaka-on point, di ba? Pwede pa siyang lumaban ng international pageant, in fairness sa mga Chelsea Manalo. And siyempre, kudos naman sa mga chai-chai, di ba? Stylist. Kung mga chai-chai yung nag-ayos sa kanila. Pero Pinoy at may sariling stylist si Chelsea Manalo, well, kudos sa kanyang stylist. Ang ganda-ganda. Sana ganyan yung mga aurahan ni Chelsea Manalo nung Miss Universe last year. Siguro ganyan naman. And ganyan din naman siya aganda. Kaya nga lang, syempre, yung coverage ng Miss Universe last year was paimbornal, no? So, hindi siya ganun kalinaw, parang kulang sa lightings, so madilim, ganyan-ganyan. So, hindi talaga na-highlights yung kanyang, natural beauty, yung buong kalibre ng kanyang kagandahan, no? Hindi na-highlight sa Mexico, di ba? But anyway, yung mga ibang kasama niya doon, yung mga continental queens, in fairness naman, magaganda rin sila. But I believe, nalamon sila ni Chelsea Manalo dito sa sa araw na ito, kahit kahapon pa. Ang ganda-ganda ni Chelsea Manalo. Si Victoria, syempre maganda, pero mas nagagandahan ako kay Chelsea Manalo. Parang siya yung reigning queen talaga, mga buweg. So, ang ganda-ganda niya. So, talagang hanggang ngayon ay talaga namang nag-i-slay pa din, no? Continuously slaying ang ating reyna, no? From the Philippines. Ang ating Miss Universe of Philippines 2024, G1, nakakaloka. So, nakaka-proud lang na kitang-kita natin na ang kinoronahan last year to represent our country, na kinoronahan ng Miss Universe of Philippines organization, ay talaga namang hindi mo pwedeng itapon, no? Kasi talagang kitang-kita yung kanyang
ganda, yung buong kalibre, yung kanyang pose and poise, di ba? Lahat-lahat na nakakatawa lang, nakaka-proud lang maging isang Pinoy na, alam niyo yun, bilang isang Pinoy, kumbaga pasabog ito, na parang meron palang ganitong beauty na matatagpuan sa bansang Pilipinas, di ba? Ang Black Barbie na si Chelsea Manalo, di ba? Anyway, mga Bwex, anong masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now mga Blacks, and I love you all. Bye! See ya!